breaking news, okay? Dito sa pangyayari, sa paglusob ng mga CIDG, ng mga kapulisan, ng ilang batalyon sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. So mga kababayan, pakita lang natin kasi nag-live yung mga members ng KOJC around 4:10 a.m. past 4 a.m. dyan sa Pilipinas, ay binulabog nila. Ayan po yan yung actually sa SMNI. So, binalabog nila ng madaling araw. Okay, tingnan natin. Ayan po ang mga, puwersang yan, o mga forces na yan, para i-raid. Okay, tingnan mo parang may gera, di ba? Nakita ninyo? Samantalang yung mga church members, ayan, mga kababaihan, mga bata, na nagdadasal o pinukaw sila. I think morning prayer. Morning prayer sila. So, kung makikita ninyo, ayan, ilagay na lang muna natin dyan habang nagsasalta ako. But anyway, grabe mga kababayan, ang martial law na nga ito, hindi na ito silent martial law. Kasi harap-harapan na po ang paglusob ng mga ito. At yung intention daw nila, hanapin si Pastor Kibuloy at I believe yung property administrator, which is pinalaga ni Pangulong Duterte, pinalaga si Pangulong Duterte, ay doon yata sila nag-ask ng permit, ng authority para, lusubin la or what. I'm not sure, wala pa akong nakikita na interview ba si Pangulong Duterte, but ganun pa man, sabi ni Nanay Lita, parang lulusob na nga si Gera. So, mga kababayan, Nobyembre pa lang, sinabi ko to sa inyo na ito po ang plano ng bangag na administrasyon. Ito ang plano ni Lisa, plano ni Kuting, ni Bangag, para agawin iyang property na yan at gibitin si Pangulo Duterte at si Pastor Kibuloy, si Sara, at lahat tayo ng mga Pilipino. November pa lang yun, mga kababayan. Kaya di ba nung in-expose ko yun, hindi pa, ang administrator nun, hindi pa si Pangulong Duterte. As I think the next few days ay isinalin ang financial security, wealth growth, peace of mind. Whatever your financial goal is, administration kay Pangulong Duterte dahil nga sa ganitong pangyayari o ganitong plano nila na talagang papabagsakin nila or nanakawin nila, tatamnan nila na kung ano mga crime etong Kingdom of Jesus Christ, yung mga members nila, si Pastor Kibuloy. So nakikita nyo naman yan. Ito po ay expose ko noong November ko ito, ay nakikita nyo, November ko ito inulat sa inyo. Ano na ngayon? Forward natin to. Ayan yung pangyayari dyan. So, yung mga kapulisan na yan, hindi ko I believe, yung iba dyan labag sa loob nila. Pero kailangan nilang sundin ang utos, okay, ng bangag na administration. Ngayon, mga kababayan, titingin na lang ba tayo? Pababayaan nyo na lang ba yung ginagawa nila? O matutuwa kayo kasi hindi kayo member ng KOJC na okay, buti nga sa kanila ganyan. Kasi kami mga Katoliko ganito kami mga iglesia ganito kami mga Muslim ganito kami. Buti nga yan. Hindi nyo sila dapat tinitignan na as kompetensya. Sila ay Pilipino. Ano tignan mo? Pagkadami-dami niyan. Ano yan? Gera, di ba? Gusto nilang makipagbangbang doon sa China? Sa South China Sea? Bakit hindi yan pumunta doon? Bakit nandiyan dyan sa KOJC? Isang tao lang ang hinahanap nila. Bakit ganyan? At yung intimidation na ginagawa nila sa grupo
Yes, Jem, Aris, nakakaiyak at nakakagalit ang bangag na administration. Oh. Diyan sa Prayer Mountain nila yan, sa Davao. Isang tao lang hahanapin mo, ang kalaban mo pang Ukraine na. Sino ang nag-utos niyan? Sino ang nasa likod niyan? So mali ba yung ating expose, yung ating puting ahas noong November na sinasabi sa Miss Marlica, sabihin mo sa taong bayan na kakancel nila ang prangkisa ng KOJC. Nangyari. Pinakontempt yun. Pero itong mga nagbibigay sa atin ng information, they are concerned kasi against sila sa ginagawa ng pamilyang Mandorobo, Adictos Benedictos. You know? So, ito ay, hindi naman ako manghuhula. Manghuhula ba ako para malaman ko yung plano nila? So, meron tayong internal, meron tayong informant doon sa loob na pinapasabi sa inyo na ito yung gagawin nila. Whether, ito usapin hindi ng KOJC, ito yung usapin hindi kay Pastor Queboloy. Ito ay usapin ng panggigipit sa bawat Pilipino. Kasi ako, hindi man ako member ng KOJC, ginigipit ako. Si Macanas, hindi man member ng KOJC, ginigipit ako. Si Atty. Glenchok, lahat kayo, yung mga may isog rally, kayo ba ay member ng KOJC? Kayo ba yung mga volunteers na pumunta sa Davao, sa Bulacan na, pinarang din nila. You know what I mean, mga palangga. So, bakit pati si Pacquiao di kakampi? Sabi ni Ms. Gacha. Vested interest. I don't know kung ano yung sinasabi niya palangga. Sabi ni Emily Solidaga, martial law na madam, kadugay ana. Oy, so, yun na nga mga palangga. Yung, nakikita ninyo yung kanilang pagigipit. Madaling araw. Ito yung madaling araw na paglusob nila, pang magnanakaw yan. Ang hinahunting nila isang tao lang pero high powered yung kanilang bitbit. Ha? Mga kababayan? Hindi naman ang hinahanap nila hindi naman katulad ni Bangag eh. Nasangkot sa smuggling, kidnapping, lahat sila nga yung gobyernong ito eh. Bakit ilang batalyon yan? Kaya sabi ko, tatahimik na lang ba kayo? O antayin nyo kayo na susunod? Walang pakialam etong gobyernong ito. Actually, meron sa group chat na namin dito sa Hakbang ng Isog, I think pinost ko sa ating Facebook. Okay. Sabi, this is an exhibition of unforgivable, blatant abuse of power and a violation of human rights, as seen in the ongoing attack on the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City as of June 10, 2024 at 4:10 a.m. A battalion of 150 heavily armed CIDG forces is attempting to forcefully enter the KOJC central headquarters while over 1,000 church missionaries are praying their morning prayers. The CIDG forces say they're just following orders whose order? According to Eleanor Cardona, Executive Secretary of the Kingdom of Jesus Christ. Madaling araw. Sabi ko nga, pang kawatan ito pag magnanakaw. Di ba karamihan sa mga magnanakaw, maaga or gabi, madilim, o yung sinasamanta nila, tulog yung mga tao, o naalimungatan ka, parang hindi ka makapaganda. This is very Liza at very Mapangag at very Marcos Araneta tandem. So, itong mga kapulisan na ito, ano ang gagawin ninyo? Susunod na lang ba kayo? Alam nyo, mali ang ginagawa ninyo. Tapos sumusunod-sunod kayo. Sabi ni Proud Pinoy for Life, grabe na ang nangyayari. Fair lady, sunod na ang abuse of power. This has to stop or else they will keep abusing their power. Kaya nga kailangan natin silang patigilin. Wala silang pakialam nila, pastakan na nila ang batas, inabuso nila ang kapangyarihan. Magigipit lahat. Doon pa lang. Di ba? Sa gurguran. Sa mga maisog rally. Yung paglalagay nila ng mga dump truck. Di ba?
sasabotage ng electric power. Walang pakialam itong mga to. Sabi ko nga mga kababayan, pangbangag ito. At ito ngayon, ano nakita ngayon? June na tayo. Ngayon, November ko pa ito sinasabi last year na mag-ingat kayo. Maganda kayo, mga KOJC members. Yun ang sabi ko sa inyo, di ba? Mag-ready kayo. Nagkamali ba yung ating puting ahas? Hindi. Kasi gusto nilang mag-ari-arian at meron sila, ayon sa aking source, may interest sila sa propriedad ng KOJC. Hindi naman yan kay kaya Pastor Kibuloy lang alone na ini-enjoy niya yung property na yan. Meron silang kongregasyon. Ito ay simbahan. Ito ay karapatan nilang magdasal, mag-preach, mag-practice base sa kanilang paniniwala, base sa kanilang pakiramdam. Katulad din ng pagbibigay ng karapatan sa mga ibang reliyon, katulad ng Katoliko, INC, born again, Muslim, at kung ano-ano pa. Di ba? Lahat tayong may karapatan. May karapatan ngayong mga atheist na huwag maniwala kung na may Diyos Di ba? So, eto mga members dito, ganun-ganun na lang iharas ng gobyernong ito. Sabi ko nga, ang dami-daming, 150 ba? 150 daw sabi dito. Isang batalyon na may 150 na bit-bit na mga malalakas na kalibre ng baril. Okay? Ano plano nila? Sabi ko, bantayan natin. Kasi, di ba, nung nilipat yung administration kaya Pangulong Duterte as administrator siya dito sa property na ito, wala din itong mga kongresista, parang nag-alsa sila na bakit inilipat kay Pangulong Duterte ang pamamahala. So, again, I hope talagang matapos na itong mga bangag na ito kasi nga the intention is kamkamin ang magandang property ng isang grupo, ng isang tao. Ganitong klasing pamumuno ang ginagawa ng mga bangag. Diba? Saan ang matitinong pulis? Nasaan ang matitinong general? Pero alam ko you're there. Okay? Etong mga to, sunod-sunuran lamang, trabaho lamang nila. Pero mali ang ginagawa ninyo na sinisindak nyo, hindi lang yung church members, kundi ang sambayanan ng Davao, sambayanan ng Pilipino, nakikita namin yung pang-aabuso ng mga hinayupak na ito nila. Wala silang pakialam na nakikita ninyo itong pag-aharas. Nakakasuklam na talaga, sabi ni Casey. May matitino ba tayong polis, sabi ni Alexander Villanueva. Meron pa naman, mga palangga. Grabe, sabi ni Maleficent Raiders. Grabe, martial law ni Bangag at Lisa Kidnapper, sunugin at lusubin ang Malacanang, sabi ni Palangga. War gusto nila, grabe people power ng mga kababayan. Ano naman, sabi ni Sol Marlican ako, na ilipat kay PRD ang pamamahala sa property, civilian na si PRD at nagpakasundoan na yan ni Pastor at mga members. Yun na nga, mga kababayan. So, nakakagalit. Kasi nga, wala nga silang, yung pag-suspend nga sa mga governors and mayors at yung, yung ugong-ugong. Okay? Ugong-ugong na si Basti ay suspend. Yung parang ni-renew yung suspension o another suspension kay Governor Obay. Ano to? Coincidence lang? Kung sa tingin nyo coincidence lang ito at hindi ito panggigipit, may santik na talaga yung utak ninyo or may bangag din kayo katulad kay Marcos Jr. Sabi ni Hisbisos, nakakaloka. Super high na talaga yung nakaupo sa Malacanang. Ano ba yung punot dulo nito? Last year, okay, I think first quarter, sinasabi ko sa inyo na si Lisa Tanas ay galit na galit kay Pangulong Duterte noon pa nung hindi inappoint si Bangag Jr. as Agriculture Secretary. May galit na kinikim-kim itong si Lisa. Bakit ko alam yan?
Sinabi niya mismo sa akin at inutusan niya ako na kausapin ang Duterte side at sila Bongo na i-appoint si Bangag Jr. as Agriculture Secretary noong nakaupo si Pangulong Duterte. Pero never ever ako nagsalita kahit kaninong mga tao ni Pangulong Duterte kasi wala naman akong power at wala naman ako authority to do that. Okay? Kaya dun po nanggagaling ang galit ni Liza Tanas kay Kuting. Dahil nga pala, hindi natin alam, dahil gusto niyang paupuin ang kanyang asawa during that time, dahil smuggling pala ang negosyo nila, katulad ng ginagawa kay Michael Ma. So ito pong paggigipit ngayon, ito ay paghihiganti nila. Paghihiganti nitong ano na to, itong bangag na gobyernong ito. Oh. Yan. Ayan na. Imagine nyo, ito po ay ano, siguro, madaling, actually, pinaghandaan nila to siguro gabi pa lang, planuhin natin to, lulusubin natin yung Kingdom of yung church nila, ganito, ganyan. Pinano lang, kasi alas 4 ng madaling araw yan, hindi naman sila pumunta dyan nagbumangon at pumunta dyan. So ito ay talagang well-orchestrated, well-organized, well-planned. Sino nag-utos nito? Sino nag-utos nito? Di itong bangag na gobyerno, itong napaka-ungrateful, walang utang na loob dahil sa galit niya kay Pangulong Duterte at kay Pastor Kibuloy kasi gusto nga nilang tanggalan ng platform etong si Pangulong Duterte. At ang nakikita natin dito mga palangga, si Pastor Kibuloy at itong mga members ng KOJC ay dinamay lang ng bangag na ito dahil magkaibigan sila So magkaibigan sila, they support each other. At ginawa pang administrator, si Pangulong Duterte. Diba? So, tatargetin na rin si Pastor Kibuloy. Talagang, hindi parang, gera na yung dati yan. Just so happened, na peaceful yung mga members. Hindi naman yan, wala naman silang armas meron ba silang pinakitang papel? May warrant of arrest, whatever, anong proper documentation nila para lusubin yan. Nasa batas ba na magbitbit sila ng isang batalyon na ganyan? Magaganyan ka lang kung may threat na nakikita ka. Diba? Kung gusto nilang arestuhin, kung mayroon silang proper documentation, alright. Diba? Hindi ganyan kadami yung tao. Para hindi mo magbulabog ang buong komunidad. Isang tao lang Diba? Isang tao lang, mga kababayan, ang kanilang gusto arestuhin. Bakit pang-gera yan? Si Bangag at si Liza Tanas lang ang nasa likod niyan. Kasi sisindakin kayo. Kaya huwag niyong hayaang magwagi itong mga kababayan. Kasi puwa sa magtagumpayan, lahat kayo matatakot na dyan sa Pilipinas. Kasi kung ito nga, itong malaking congregation na ito, malaking church, kaya nilang harasin. Sino ka na nakatira ka lang sa isang barong-barong, isang apartment, kaya kang dukutin, kaya kang gurgurin anytime. Diba? Pangkawatan ang kanilang plano, kaya kasi gabi sila nagpaplano para tulog ang mga tao, bubula-bugi nila. Kung gusto nilang arestuhan yan, dapat daytime. Gabi? Isang batalyon na may mataas na bang. Tama ba yan? Isang tao lang? Di ba matapang itong bangag na administrasyon na ito? Gusto niyang makipagbangbang sa tiyan. Bakit hindi mo yan ipadala doon? Total, nasasaktan kayo na kesyo yung maging isda natin, na ganito, na ganyan, inaapi tayo. Dito, wala pa namang inaapi dito Ito bang mga members na ito na, wala ako personally, my opinion sa bawat reliyon, imperfect lahat tayo. May mga issue dati sa INC, even sa ating mga kapatid na Muslim, even sa ating mga Katoliko. So definitely, no, walang exempted dyan. Even ang KOJC, may mga imperfection sila. But not this. Diba? Hindi ganito yung pangaharas sa kanila. Bakit gaganituhin mo yung mga members na yan? Yung mga kabataan na yan? Nandiyan sila, yung iba dyan mga scholar ni
Pastor Kibuloy. No matter what, yung galit, yung galit nitong bangag na ito sa gobyerno kay Pastor Kibuloy, hindi mo pwedeng i-indoctrinate sa kanilang mga members, sa kanilang mga mga tagasunod ng kanilang yung mga pananampalataya nila. Hindi mo pwedeng ipasok yung bangag mong pag-iisip, Marcos Jr. Hindi mo pwedeng isaksak yan sa isang komunidad na eto si pastor ganito, ganyan-ganyan. I-brainwash mo, indoctrinate mo na kapag hindi sumunod, ganyan ang gagawin nyo. Marami akong kaibigan na iba't ibang relihiyon. Okay? Even INC, ang iba sa mga miyembro nila, galit na galit sa ginagawang pagigipit. Not only that, sa ating lahat, pero kasi hindi rin sila maka-voice out dahil may sinusunod silang, sa kanila, di ba, isa ang nagsasalita. Okay? Kung ano yung kanilang mga opinion pagdating sa mga usapin politika. Nag-message dyan kanina, okay? Hindi lang pala itong isang isang property. So, lahat ng property ni Pastor Kibuloy ay nilulusob nila. Isang tao lang kalaban nila. Di ba sabi ko nga sa'yo? Sabi ko ako talagang gusto ng bangag. Okay, na ipagtanggol ang bayan, ipagtanggol ang Pilipino. Di ba? Na sinasabi tayo ay binaano ng China. Yan ang papuntahin nyo doon. Para simulan na ni Puting ang gusto niyang mangyari. Na isa lang ang mga Pilipino sa paggurgur o sa gurgura na gusto nila. Yan ba susuportahan niyo pa rin yung bangag na ito, na gobyernong ito, na nakikita ninyo ang panggigipit? Harap-harapan mga kababayan. Okay? Sabi ni June Gomez, talagang shit ang mga bangag na ito. Okay? Oh. Okay. Walang utang na loob ang mga bangag na ito, sabi ni Weng Inohales. Exactly. Noong panahon na walang mainstream media na mag-accommodate sa hayop na bangag na ito, ang KOJC ang nag-sponsor, multimillion ang ginastos para ipakita yung kanyang kasinungalingan pala. Tapos ngayon, dahil sa galit ni Lisa Tanas sa kay Pangulong Duterte, sa pamilyang Duterte, dahil never inappoint si Kuting sa pagiging agriculture secretary. Ito po ay vindictive narcissism na ginagawa ng bangag na gobyerno, lalo na si Lisa Tanas. Oh. Mga palangga. Ay, nako. Kailangan yung... Sabi ni Tess San Diego, bakit nilusog? My goodness. Grabe nilusog. Okay? Nagmamadali. Okay? Nagmamadali daw. Ano yon? Baka taniman ng mga baril, bala, at drug siyang mga properties ni KOJC, sabi ni Bobby Pobot. Yeah, posible yan. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo in the past, sa mga members, mag-install na kayo ng mga CCTV camera para makita ninyo kung anong kahayupan, sobrang pagigipit dito sa mga Pilipino, whether anuman ang kanilang political or religious practice, mga kababayan. Walang karapatan ang gobyerno, ang mga kapulisan para gipitin sila at sindakin, harasin sa kanilang peaceful place. My God, kailangan nyo nang tapusin ang bangag na ito. Wala nang ang ginagawang matino sa inyo. Tumataas ang bilihin. Tumataas ang bilang ng mga pulburonit ninyong mga kamag-anak, ninyong mga kaibigan ng inyong komunidad. Ito, pag ito'y pinayaan ninyo, mga kababayan, sabi ko nga, hindi po ito usapin ng Duterte o ni Pastor Kibuloy o ng KOJC. Usapin ito nating lahat ng Pilipino na hinaharas kayo. Ito nga sabi ko, ang KOJC nga, they have money. Diba? They have connection.
May mga kakilalang mga matataas na tao, mga negosyante, tayo wala. So kaya kayong dukutin, no? Ipagurgur na lang ng ganon-ganon ng gobyernong ito pag pinagtripan kayo. The same thing ulit na ginagawa sa akin, pero nga nilalabanan ko sila. Di ba, nagpadala pa, nagpadala pa, yes, ng hitman. Kasi di ba, may death threat ako. Sabi ko nga sa inyo, nilireport ko sila sa FBI, ang mga bangag na Marcos na ito ng oras na may mangyari sa akin, wala akong ibang suspect, kundi ang gobyernong bangag. Kasi bakit ako gustong gurgurin? Bakit itong SMNI, KOJC gustong gurgurin? Bakit si Duterte gipitin? Ito mga mayors na to. Kasi gusto nilang i-monopolize, okay, ang smuggling, ang kidnapping, lahat i-monopolize ng gobyernong ito para wala nang magsalita. Para nga naman pag natakot kayong lahat, edi masaya sila. Walang lumalaban Di ba? Walang lumalaban, lahat takot. So kung ikaw na nanonood, nakikita mo, ito nga, hindi sila lumalaban, natatakot sila, ganyan-ganyan. Bakit ka palalaban? Kung mismo itong mga tao, ito may kakayan, they have money, they have power. Former president, hindi nila kaya, sino ka para, lumaban. Pero again, mga palangga, kayang-kaya nating ipatumba sa kumunoy ang mga bangag na ito sa pinagsama-sama ninyong boses. Catholics, lahat, INC, born-again Christian, kung kayo po ay may moral values na tinatawag, na tinuturo natin sa ating mga members, respeto sa batas ng Diyos, respeto sa human rights, respeto sa kapwa-tao, respeto sa mga karapatan natin. Pare-pareho lang tayo ng moral values. Whether you are, anuman ang relihiyon mo, atheist ka man, meron ka pa ring moral values na do good to your country, do good to your kapwa-tao. Kung kayong pinapractice nyo yan, mga sister, brothers, father, okay? Mga kaparian, mga pastor, kung yan ang moral values ninyo na tinuturo ninyo sa mga kabataan, sa mga miyembro ninyo, na mga kabataan ay pag-asa ng bayan, kaya dapat sundin natin itong mga alituntunin ng batas, alituntunin ng pamahalaan, alituntunin ng Diyos. You have to speak up. Unless na ang moral values nyo ay pang-demonyo. Ang moral values nyo ay natutuwa kayo na kapag mayroong ginigipit na isang church like this, kasi ang tingin nyo kompetensya. Walang kompetensya sa pananampalataya. Walang kompetensya sa mga relihiyon dapat. Kasi ano ba ang purpose natin lahat? Kaya tayo naniniwala sa Diyos. Di ba? Kapatawaran kapag tayo ay natsugi na. Yung mga naniniwala na mayroon pa kabilang buhay, di ba? Paraiso sa kabilang buhay at linisin, hugasan ng ating mga katawan, mga espiritong nagkasala. Pare-pareho lang tayo. Kahit ano pang reliyong practice mo, kahit wala kang reliyon. Kung ikaw ay tao. Pero kung ikaw ay mafia, demonyo, katulad nila Lisa, malamang, yun ang yun ang paniniwala mo. Puprotektahan mo tong mga bangag na ito. So, palangga, sobra-sobra na ang ginagawa. Noong panahon ni Pangulong Duterte, ganyan ba? May mga relihiyon bang ginipit? Walang ginipit na mga relihiyong ganyan. Lahat, friends to all, si Pangulong Duterte sa lahat ng relihiyon. Hindi niya pinakikialaman ang mga relihiyon. Kung meron man na isa sa mga member ng mga relihiyon na yan, isa lang dapat ang managot. Hindi yung buong kongregasyon. Yung buong kongregasyon i-intimidate mo. Yes, sabi ni Jasmine, martial na ito. Sabi ni Wagka, tama ka Madam, kailangan nating tumayo, huwag matakot. Huwag kayong matakot. Kasi once na matakot kayo, itutuloy-tuloy nila to. But I believe, sa kagabi, ang dami ko nakausap, marami nang gustong talagang mag-speak up. Grabe. Mga hayop, talagang pinoprovoke kayo, mga taong bayan.
Ito pa yung inuuna nila, imbis na bigyan kayo ng opportunity para kumita ng pera. Opportunity para mapaaral nyo yung mga anak ninyo. Opportunity na makakain kayo. Tignan nyo itong ginawa nilang yung mga pa-concert-concert nila. Napag-usapan natin kagabi. Multi-million ang kinikita nila. Pa-concert, bayad sa mga kumakanta, sumasayaw, mga artist. Multi-million po ang inispend nila. June 10 to 12. Ano ba petsa na ngayon? 10 na dyan, sa Pilipinas? 9. O 9. O 10 na pala. So anyway, may celebration sila ngayon. Mga palangga, pera ninyo ang ginagastos nila. Pera ng bayan. Imbis na ibigay sa mga magsasaka, sa lahat ng mga nangangailangan, livelihood program, sa concert nila dinadala. Nagpapa-fireworks sila. Ilang milyon ang ginagastos ng Malacanang sa fireworks nila. You know, every time na magpa-party sila, like every night, every other night, every 3 times a week, 4 times a week, every other day, ilang milyong pera ninyo ang ginagastos sa alak nila, sa steak nila, sa salmon nila, sa lahat ng mga masasarap na pagkain na nilalamon nila dyan sa Malacanang. At dito sa mga pa-concert nila, pera nyo yan. Then ganyan ang nakikita nyo panggigipit. Diba? Kayo hirap na hirap, mga palangga. Kailangan nyo nang lumabas at mag-speak up. I believe sa June 17, meron sa hakbang ng maisog dyan sa Angeles, Pampanga. Okay? Final na yan, di ba? So, ayan mga palangga, pagsasamantala. 150 katao ang pinadala ng bangag na gobyernong ito para sindakin yung mga miyembro. May mga bata dyan, hindi nyo ba naiisip na magkakaroon din ng traumatic effect? Traumatic effect sa mga kabataan na sa buong buhay nila, hindi nila na-experience yung ganito, na padadalan sila ng isang batalyon na may mga matataas na kalibre na anytime pwedeng magpaputok yung mga yan. My God! Sabi ni legal assistant, lawyer yata to si Palangga, freedom to life, liberty, and equality. Wala na taxpayers' money yung ayuda na inaabot ng tabaluslos. Kaya nga Palangga, yung pera pinapang-ayuda, pang short term lang. Hi, Liz. Ano nangyayari sa Pilipinas? Dapat gumalaw na ang mga Pilipino, sabi ni Lorna Aguilar. Okay. Pagkatapos mamigay ng ayuda sa Tagub Davao, ito ang bangag, admin at linusob na ang Kibuloy compound. Okay. So, ayan. So, I'm glad, ang good thing lang dito, so far, walang dahas na nagaganap. At, kasi, you know what, naniniwala ako na itong mga pulis na ito talagang sumusunod lang sa utos nila. Ang kagandahan, yung mga members ng church they are peaceful. Kaya ito ang kailangan natin, mga kababayan. Peaceful na pagpapahayag. Hindi yung ganito na sisintakin ay mga barel. So kung kayo ay sumama sa pagmarcha para ilabas ang inyong mga inaing sa mga daan, mga palangga, kailangan ng peaceful, hindi manggugurgur. Diba? And I hope, ito mga pulis na ito, wag po kayong sumunod sa utos ninyo na magkaroon ng dahas at pagbubuwis ng buhay ng ating ninyo at ng sa kabilang side. And I believe itong mga church members ay hindi naman manggugurgur ito katulad ng bangag na gobyernong ito, Palangga. Oh. Hakbang na maisog rally, mali yata yung date mo, Palangga. June 17, ang alam ko. Okay. Sabi ni Carlos, tiba si Coca, billionaire, soon to be trillionaire. Yan. Diba? Okay. Time for Sara Duterte to speak up, sabi ni Asian.
Grabe, galit na galit ako at halos may iyak-iyak. This is not right, sabi ni Maria Ibarola. Mga kababayan, kailangan lumaban na kayo kasi lalagay na kayo sa kapahamakan, sabi ni Lorna Aguilar. Totoo lang, nakakagalit talaga. So, ito pong pangyayaring ito, tututukan natin at sana talaga kayo ay manindigan at itigil na itong panggigipit. Sabi ni Jennifer, tuwang-tuwa si Ontiveros. Alam niyo kung nasaan si Ontiveros? Nandito siya sa Amerika ngayon. Nagpapakasaya siya. Okay? Shoutout sa friend ko, si Helen. Actually, nag-send siya sa akin ng ni Ontiveros. Ayan may town hall meeting dito sa Artesia, California. Anong date nito? June 14. Ayan si Ontiveros, mga palangga. But anyway, ayan. Ayan siya. Meeting, town hall, okay? But anyway, join, meet and greet Filipino-American elected officials on June 14. Nandito si Ontiveros. Nakita ninyo? Nag-i-enjoy sila sa pera ninyo. Kapag recess, break, sa Senado, yung mga nayumpak na mga kongresista at senador ay lumilipad sa iba't ibang bansa, ini-enjoy nila yung pera ninyo. Habang kayo ay nabubulong sa kahirapan, habang kayo ay ginikipit, mga palangga.